Magandang araw sa inyo. Strap, madaling tandaan, mahirap kalimutan. So sa video na to, inyo pong masasaksihan ang aking basic workout. Nasa sa inyo na po yun kung susundin nyo hindi. Ito ay mga tips lang at mga technique na ituturo ko sa inyo kung mag-uumpisa kayong mag-gym. Disclaimer lang po, hindi po ako coach, hindi po ako nutritionist, at lalong hindi naman po ako pro bodybuilder. So para mabawasan din yung trial and error nyo pagka kayo ay nag-gym, kasi ako nag-trial and error din nung umpisa. So para tuloy-tuloy yung progress nyo, i-try nyong manood ng video to. Tara! Tamang lakad lang tayo papuntang gym. May makikita kayong gwapo dyan. Ayun mo. Ginagawa ng stretching ay hinahanda ang muscle group nyo para sa matinding workout at ini-improve niya ang flexibility ng muscle group. Sa ganong paraan, mababawasan ang pagkakaroon natin ng injury. Dahil quads ang pinakamalaking muscle natin sa ating katawan, kaya kinakailangan nating i-stretch ang kada muscle group sa katawan natin. Warm-up of joints or mobility ay ini-improve niya ang range of motion natin at hinahanda ang katawan natin para sa matinding workout. Ang pag-rotate lang ng paa dito ay in and out, out, in, out, in. Mind-muscle connection, ito yung ramdam nyo dapat ang ginagawa ng muscle group habang nagwo-workout. Halimbawa, leg exercise kayo, kailangan ramdamin nyo yung pag-stretch at pag-contract ng muscle. Tumayo ng tuwid na nakabaluktot ng kaunti ang tuhod. Sa ganung paraan, ito ay nakakaiwas ng injury. Habang binababa nyo ang katawan nyo, kailangan kontrolado
ng bakal. At ganun din sa pag-angat. Kailangan kontrolado rin ito. Siguraduhin na ang plates na ilo-load nyo dito sa leverage squat machine ay magaang lang muna. Pagkatapos ng exercise, kinakailangan nyong i-stretch ang muscle group na win-workout nyo. Flex nyo rin ang muscle nyo. 45 degrees ang stand nyo. Mabisa itong machine para sa mga may injury sa back at sa quads. Kaya hindi na ako nag-i-squat ay kasi may injury ako sa batok. Take note, ang progressive overload, ito yung unang set ng exercise ay magaang lang muna sa 12 repetition. Sa pangalawa, dadagdagan nyo na siya ng plates. Doon na siya mababawasan ng 2 repetition. Kaya nga, magiging 10 repetition na lang siya. So, sa panghuli, heavy na dapat dito. Pero, 8 repetition ang kinakailangan nyo ma-workout. Hindi naman heavy o hindi rin naman magaang. Kailangan sakto lang na heavy na ma-workout nyo yung muscle group nyo sa 8 repetition. Huwag niyong kakalimutan uminom ng tubig pagkatapos ng exercise para hydrated yung katawan nyo. Ugaliing magdala ng ekstrang damit at bimbo for hygienic purposes. Mag-invest din sa sapatos upang ito ang magiging protection nyo laban sa mga bumabagsak na plates, bar at dumbbell. Pansinin nyo ang aking tuhod pag inaangat ko yung weights. Slightly nakabaluktot lang ang tuhod. Stretch nyo at i-contract nyo ang muscle group na win-workout nyo. Uminom rin ng tubig in between exercise. Umupo ng tuwid, kailangan 45 degrees ang paa nyo uli at dahan-dahan nyo ibaba ang weights at iangat. Kailangan kontrolado rin. Kailangan nyong umawak sa handle niya na makikita sa dalawang gilid upang sa ganon hindi gumalaw ang inyong katawan.
i-stretch nyo ang muscle group kagaya ng legs at i-contract ang muscle para sa ganon sa isotension exercise. Huwag nyo ring kalimutang uminom ng tubig kasi 70% ng muscle natin ay tubig. Nawala pa yung tubig. Paki-like, share, and subscribe naman para sa ganon ay makagawa pa tayo ng video kagaya nito. Sa breathing naman, kinakailangan sa pagbaba ay inhale. Sa pagtaas naman ng weights ay exhale. Kailangan lang din mag-invest sa belt, wrist strap, knee wrap, at elbow wrap para sa ganon pag nag-heavy kayo may protection ang mga joints nyo. Last one na to, kaya heavy dapat at 8 repetition ang magagawa. Dos na ng tanghali dyan, no? So napakainit at hindi crowded yung gym na to kasi nga sobrang init niyang mga panahon na yan. Magandang mag-gym dito pagka hapon o gabi dahil medyo marami ng tao at marami rin kayong magiging kaibigan dito. Kahit nakatayo lang kayo, pwede nyo pa rin i-flex ang legs nyo. Sa exercise na to, inilapit ko muna ang aking dalawang paa na may 45 degrees sa plates at ibinaba ko ang bakal na diretso ang aking likod. Siguraduhin niyong kontrolado ang pag-angat at pagbaba ng weights. Stretch nyo yung quads nyo at
contract nyo o i-flex nyo yung muscle, huwag nyo rin kakalimutang uminom ng tubig. In between, dapat umiinom kayo ng tubig. Ididikit ko na naman yung dalawang pako sa plates na may 45 degrees. Tsaka ko siya bubuhatin pataas na diretso ang aking likod. Ganon din sa pagbaba. Buhatin nyo lang ang kaya nyong buhatin. Hindi naman yung sobrang heavy, hindi rin naman yung lights lang. Sakto lang, ika nga. Stretch and contract yung muscle. Pagkatapos nun ay uminom ng tubig upang ma-hydrate ang katawan. Isa sa mga naobserbahan ko sa gym, simula noon hanggang ngayon, konti lang ang gumagamit ng mga leg equipment. Kasi siguro nakafocus yung ibang bodybuilder or yung ibang nagbubuhat sa upper body lang. So ang nangyayari, naiiwan yung lower body. May mga natin na akong seminar at isa lang ang pinapoint out nila. Kailangan pinakamalaking muscle ang unang i-workout mo. Hindi chest, hindi back, kundi dapat ay legs. Umupo ng tuwid at ihok ang paa. Dahan-dahang itaas with inhale breathing. Tapos pababa naman ay exhale breathing. Humawak sa handle nito para hindi na gumalaw ang katawan nyo. Mag-concentrate kayo sa mind-muscle connection. Para sa ganon, malakas ang pasok ng dugo sa legs na wino-workout nyo. Itong workout na to ay pang-isolate ng leg muscle. Kung mapapansin nyo dyan, nagiging warak na yung pagkakahati ng legs ko. Kasi nga, pang-isolate siya ng muscle. Ganito naman ang
Assistan nyo sa stiff leg deadlift. Medyo pangit ang kuha ko dyan kasi natatakpan ng malaking plates ang ginagawa ko. Kailangan ang bar ay hanggang tuhod lang. Huwag nyong iaangat ng sobra ang bar kasi gumagamit kayo ng lower back dyan at ayaw nyo may ibang muscle na gamitin. Mapakay ng tuwid at hawakan ang handle. I-hook ang paa at dahan-dahan itong iangat. Hindi kailangan ng mabigat na weights na ilo-load nyo dito sa exercise na to, kundi ang mind-muscle connection. Kahit magaang lang, basta may mind-muscle connection kayo, tumayo ng tuwid sa leverage squat machine. Humawak sa handle nito. Ibaba ang weights ng kontrolado na yung dulo ng sapatos nyo ay nagtatouch, ay sumasayad na sa sahig. Ganon din sa pag-angat. Kailangan itodo nyo rin na naka slightly bent yung tuhod nyo para iwas injury. Sa exercise na to, kailangan itong maupo ng tuwid at iset ang paa. Dahan-dahan ibaba ang weights at iangat din kaagad. Sa ganong paraan, na-stimulate yung calf or yung calves muscle. Ng tuwid, itaas ang tuhod at kailangan yung kamay ay nasa ulo. Itaas yung ulo at dahan-dahan itong ibaba. Sa bench at humawak dito. Slightly slant nyo yung katawan nyo. Yung tuhod nyo ay iangat nyo sa katawan nyo. Ibaba nyo ng dahan-dahan ang tuhod nyo na yung paa nyo ay hindi sumasayad sa sahig. Ang motibo ng basic workout ay para makabisado nyo ang iba't ibang
exercise kagaya sa legs. Sana ay may natutunan kayo sa video na to.